Kaya tayo. Hindi Ikaw, ko nga chill. takot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, pre. Huwag kang Sige, matakot. sige, fine, game. Hello, what's up mga kuya? Mga ate, this is your kuya sa batas po, si Attorney Mox, or can call me Kuya Mox, no? At nandito tayo ngayon sa ating segment mo na Talk to My Lawyer. Kasama po ang aking isa sa mga pinaka-close na friend, no? Aking best friend din po sa law school hanggang ngayon. Hey, ladies and gentlemen po, si Attorney AJ Di Malawa. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, Sir Mox. Bago tayo magsimula sa ating short na podcast po dito, na una sa lahat gusto magpasalamat sa iyo katropa, parang AJ, nandito ka ngayon. But I just want to ask you, pare, no? Can you tell me a little bit yung mga salient features na lang nung bar journey mo? Silent feature. I guess, siguro ang mga sa bar journey ko, ang masasabi ko is, I never took the bar na bar lang ang aking problema. So, lagi may other problema, may other problem. Like, bilang nagka-Marawi, so nagkaroon ako ng financial problem. Tapos, since graduate ako ng law school, nahihiya na akong humingi ng pera for review. So, after after the first break, so naghanap talaga ako ng work. Then, ang naging problema ko naman next is nung nagkaroon ako ng work is paano pagsasabay ng work at saka review. Since, bago pa lang, lalo na nung bago pa lang ako sa work as legal editor. So, medyo demanding kasi siya sa mind. So, lagi ka nag-a-analyze every day ng case. So, after ng shift mo, parang ayaw mo na magbasa kasi pagod na yung brain cells mo. So, nahirapan ako medyo mag-adjust, pero nakaya naman sa huli. Tapos, at saka siguro ang naging nagkaroon din ako ng adjustment from living in Marawi, Mindanao to Manila. Kasi nung sa Marawi pa ako, siyempre, dahil that time may business pa kami, wala pang Marawi City. So, wala akong masyadong problema hindi naman sa mayaman kami, pero may kaya lang. Hindi kung baga hindi ako nagkaroon ng problema sa pera. Kung kailangan ko ng pera, bababa lang ako sa tindahan namin. Tapos kukuha lang ng pera, pambili ng shawarma, burger. As in, nakita mo naman nung sa law school pa tayo, pa-chill-chill lang. Tapos, nakaka-study lang talaga ako. Nung sa law school pa talaga is, nung sa Mindanao pa is, parang, dahil medyo marami yung time ko at saka wala akong other problem, medyo pagdating ko ng school, focus ako sa study. So, maaga akong pumupunta sa school, sa College of Law, para mag-aral. Kasi pag sa bahay, more, hindi talaga ako nakapag-aral. So, pagdating dito sa Maynila, medyo naging more on hardworking, diligent worker na ako at saka more on nag-search na ako ng self-improvement. So, kasi pagdating ko dito, ayoko nang humingi ng pera sa parents. Tapos, nag-strategy ako. So, ano nga ba yung strategy? So, may nabasa ako dati na quote, which is, ang strategy daw is creation of a unique and valuable position involving different set of activities. So, dapat daw yung strategy mo is more on business point of view siya. So, dapat daw yung strategy can resolve something. Kasi kung it will not resolve something, it is not a strategy. So, ang strategy ko is, first is since malakas akong kumain, so I have to have a work or kailangan may pera ako. So, kailangan focus ako sa work. Mm-hmm. Ngayon, ang problema naman is, parang nag-uwi ako ng circumstance, focus lang sa bar, tapos konti lang yung pera or very limited yung resources or mag-work, tapos ang kapalit naman is pagod na pagod yung brain Tama. at ang stress usually, pero hindi naman stress na in a bad way, parang stress in a good way.
pero stress pa rin. Nakakapagod pa rin. Tapos, parang kasi I have to weigh kung ano yung mas, sa tingin ko, ano yung mas beneficial sa future ko. Aha. So, nung na-weigh ko na, parang mas beneficial na I have to work. Tapos, at the same time, review na lang Mm. para just in case na it will not be successful sa bar, at least meron pa akong plan B. Tapos, hindi ko na kailangan humingi ng pera sa parent. Tapos, Oo. ang problema ko na lang is sarili ko. Mm. So, kinailangan ko talagang tiisin yung stress, hindi naman stress, yung pagiging pagod sa work, tapos isabay sa review and other activities. Oh. Tapos, pagdating ko naman sa work, nagkaroon naman ako ng other Aha. strategy Mm. or plan. This time naman, more on plan lang kasi ang nangyari naman dito is, ang goal ko kasi is, kailangan maging madali sa akin yung work as legal editor Mhm. Mm. para pag maging madali na lang yung work as legal editor, pag-process ng cases, I will have more time to study during Oh. free time. Nice. So, yun yung plan ko. So, ang ginawa ko is, nung sa unang araw lang ng training nung sa unang araw pa ng training namin, ang problema kasi sa akin is, pag nalalaman ko na yung basic principle tapos nagigets ko na yung process, nagiging complacent ako. Oh, aha. So, parang, basta alam ko na yung basic, medyo magigets ko na lahat ng Oo. problema. So, alam ko na yung attitude ko, pero that time, hindi ako naging complacent kasi Oo. alam ko na if pag naging complacent ako, mahihirapan din ako sa pagre-review at saka pagtitik ng bar kung sa pagpo-process pala ng case, pagod na yung brain cells ko dahil di ko Tama. na-gets yung mga basic Mm. principles. Makes sense. So, nung na-gets ko na yung mga basic principles sa training, tapos, nung mga training, pwede ka pang mag-IRO sa pag-process ng case. So, while ramps up or certification, during that time, nag-experiment ako na how to process cases na mas magiging madali sa akin. Oh. So during that time, talagang experiment ng how to analyze cases. Kaya ang nangyayari, laging pasang awa ako. So week Mm. 1, pasang awa, week 2, pasang awa. Lagi ako may failed docs. Oh. So actually, hindi naman wala pa naman ako naging failed na week. So thankfully naman, naging certified kahit pa paano. So nung mga end of last week na ng certification, parang nakita ko na yung sweet spot paano ako mag-process. Mm. Nice. Until nung mga 1 year nang hindi na ako nagkakaroon ng error, sabi ko, ay naka-adjust na ako. So, Ah. binibilisan ko na yung pag-process ng case. Tapos, binibilang ko yung per day na nagiging free time ko. For example, yung kung may quota kami na 21, Oo. so what time ko natatapos yung 21, at saka ilan yung breaks na. Kasi hindi naman pwedeng sunod-sunod na cases tapos walang break. Makes Kasi sense. Makes after sense. ng one case, pwedeng sobrang hirap ng one case. Tapos, parang, kailangan mo na ng break kasi hindi talaga gumagana yung brain mo minsan pag Oh. mahirap yung case. So, binibilang ko rin yun. Tapos, parang after ng 6 months na processing ng Oh. cases, parang na-figure out ko na kung magiging tama yung pag-process ko, tapos kung mababudget ko lang yung time ko, mayroon akong at least 1 to 2 hours depende sa situation na free time na pwedeng magbasa. Mm. So Okay. pwede ko nang isabay yung review sa bar. Mm. Mm. So do kinakaya ng brain mentally, Oh. yung physical naman, sa physical naman ako nagkulang kasi that time kasama ko pa si Jelani. Nagkaroon siya ng sakit sa likod so parang hindi siya makatayo. Okay. Okay. That time sa dorm. Tapos ngayon, dahil pinagtawanan ko siya, karma is real. Bakit nangyari? Nung malapit na yung bar, nangyari sa akin yung nangyari sa kanya. Oh, yung sinikwento mo sa akin na masakit yung likod mo. Oh, so parang tatayo pa lang ako, 5 minutes na. As in, paano ako mag-aaral sa review kung gano'n. Oh. Tapos may work pa ako sa office. Oh. Oh. So ang nangyayari is pag pumupunta ako ng office, kumukuha ako ng parang tali or rubber or minsan clothes lang. Oh. Tapos tinatali ko sa lower back ko.
para hindi siya gano'ng sumakit. Tapos, Mm. pumapasok pa rin ako sa work. At saka, nag-take pa rin ako ng bar. Okay, Ang okay. nangyari nga lang, dahil siguro dapat rin talaga binabalance mo talaga yung risk kasi masyado akong risk taker. So, Oh, anong nangyari? do alam kung possible na mangyari na hindi ako makasagot ng mabuti dahil doon. Pinilit ko pa rin kasi Oh. sabi ko, parang kadr, Mm. kadr. Oo. Pero alam mo nang hindi 100%. So, ang nangyari, nag-uwi na lang ako. Sabi ko, sige, I will take a leap of faith. Tapos, kung ano man yung magiging consequence dahil hindi naman ako 100% Oo, oo. that time. So, kailangan ko tanggapin kung ma-fail man or papasa. So, dapat kung magtitake ako, no regret. So, Okay, no napag-decide ako na regrets. pag-take. Tapos, kasama ko that time mag-take si misis mo. Ah. Eh, so, ang hindi ko sa kanila sinasabi na masakit yung likod ko. Pero, while taking the bar that time, every 30 minutes or minsan, inaabot ng 1 hour, 30 minutes to 1 hour, nagre-raise ako ng hand. Kasi, Ah. kailangan kong mag-CR kasi sobrang sakit ng likod ko, lalo na pag nakatapat sa akin yung aircon. Oh. Buti na lang, hindi sa akin usually natatapat yung aircon. So, every 30 minutes or minsan 1 hour, nag-raise ako ng hand para mag-CR. Kasi kailangan kong i-adjust yung likod ko kasi sobrang sakit. Kailangan kong mag-stretching. Ah. Ah. Tapos, kala ko nga baka isipin na ng mga Oo, doktor oo. na cheating na kasi. But lagi tong excuse ng excuse. Oo. Tapos pag nagpapari pa ako, hirap na hirap akong sujud. Saka magruko. Oo, Roku. Tapos talagang pinipilit ko na, siyempre, hindi ko pinapakita sa iba para kasi ayoko maging hassle sa iba. Mm. So, pinilit ko talaga siya. So, anong nangyari, parang minsan may mga cases na, may mga times na alam ko yung sagot, tapos pag biglang sumakit yung likod ko, Oh. biglang, ay, ano nga ulit yung naisip kong sagot dito? Tapos, Oh. that time, what was one of the most painful sa sakit na nangyari sa akin. Oh. Parang mababali talaga yung spinal cord ko pag sumakit siya na Oh. sobrahan. So, ayun, tinapos ko pa rin naman yung bar, knowing that malaking chance na ma-fail ako. Mm. Kasi, doon karamihan naman sa mga questions is feeling ko may sagot ako, tapos nakakalimutan ko lang talaga pag sumasakit yung likod ko, biglang kailangan ko lang talaga mag-i-analyze ulit yung case kasi nakakalimutan ko na yung sagot. Ibig sabihin may distraction, ganun. Nadidistract ka. Oh, may distraction talaga. So, hindi nga ako nagkaroon ng problema financially. So, nagkaroon naman ako ng problema physically. So, mahirap pa rin. So, as a result nga, ako naman yung na-fail. So, ang inisip ko is siguro may kulang sa Hmm? ginagawa ko kasi hindi naman ako nagkaroon ng problema. So, this time, naging physical naman. So, baka may something na problema. May Tapos something, yun nga, okay. tapos yun nga, nag-usap kami ni Ika, Mm. tapos yun. Parang tinanong ko sa kanya, ano ba yung ginagawa niya? Tapos ang sagot niya lang sa akin is, nung siya daw, nung magbabar daw kami, pag gabi, iyak daw siya ng iyak sa presa. Ah. So yun, iyak daw siya ng iyak ng presa. Tapos sabi ko, ay, baka kulang ako sa prayers, Prayers. Okay. kaya siguro, nagpo-pray naman ako, sometimes nag-slacking lang minsan. Mm. So parang, siguro nagkulang sa prayers kasi after taking that bar, hindi yung second take, third take na yun. Okay, okay, okay. Siguro, ang nangyari that time is, after taking the bar, nagpahinga ako ng 1 week sa 1 week. work. Tapos nakahiga lang, tapos stretching lang sa umaga. Nawala naman siya after 1 week. Siyempre, nagkaroon ng pandemic. Pandemic. So, oo. So, ngayon, parating na si best bar ever. Saka Oh. isa rin pala na pinaka-problema ko is penmanship. Okay. Pangit Penmanship. talaga ako magsulat. Saka mahilig Parehas ako tayo, pre. magsulat. Pero mas pangit yung sulat ko. We know that for a fact. Kasi Yeah. katabi tayo. Pero, Ikaw, medyo pero, nababasa naman sa iyo eh. Yung akin talaga, parang penmanship ng pero, ipis eh. yung sa'yo, pangit pero wala kang erasure. Yung akin, always may Ah. erasure. Pangit na may erasure pa. I remember nung nag-take tayo, namumunit ka ng papel. Punit ka ng Yes. punit. Punit ka ng punit. Sabi. Kasi talagang ganun kapangit yung penmanship ko. So, parating na si Best Bar River. So, sinabi niya, nag-post siya sa Twitter na alam ko that time. Parang may dream daw siya na yung mga pangit ng penmanship is magiging lawyer in that time.
parang nagkaroon na ng mga announcements, so bumili ako ng laptop, gaming Oo. laptop actually. So, siyempre, after ng 30, kailangan ko na mag-refresh. Oh. Ang naging problema ko, sabi ko, since magre-refresh ako, dapat focus ako sa refresh. Doon ko matatry kung kaya ko bang ipagsabay yung review sa work. Oh. So, ang nangyari that time is, nag-refresh ako sa PUP. Tapos, parang that time is, doon rin ako nagkaroon. May mga training sa work kasi medyo gumanda yung performance naman. Tapos may mga trainings na kailangan para makatulong rin for promotion. Tapos doon ko na-figure out na mahihirapan ako sa bar, next sa best bar ever kasi after ng mga training sa workout, parang pagdating ko sa review is pagod na ako. So, Oh. nakaupo na ako tapos kunwari nakikinig. Tapos yung mind ko is pahinga ka muna, pahinga ka muna, pahinga Oh. ka muna. So, sabi ko, sige, ang gagawin ko na lang is sa first, after kong work, nagpapahinga ako ng 1 hour na walang ginagawa. Tapos, saka ako papasok sa review. Kasi Oh. useless rin naman kung papasok ka Correct. tapos hindi ka rin naman nakikinig. So, Mm. ang problema lang sa akin is yung attention span ko after ng work is pinakamalaki na yung 1 hour. After ng 1 hour, para nakikinig na lang ako tapos hindi na Lutang na lutang. pumapasok. Yan ang lutang. Lutang na. So, doon ko natansya na mahihirapan ako sa bar. Fast forward, Mhm. na may best bar ever, tapos nag-register na ako sa review. Ready na ang lahat. Oh. So, since medyo sanay na ako na pinagsabay yung work at saka review, Oh. parang feel ko, kaya ko na pagsabayin. So, nag-review ako. Medyo maganda pa naman yung mga unang review ko. Tapos, nung malapit na yung deadline sa registration sa Best Bar Ever, biglang sumakit ulit yung likod ko. Naramdaman ko Oh. noong 2019. Mm. Hindi ulit ako makatayo. Tapos, doon ko na naghanap na ako ng pain clinic. Tapos, doon ko na na-discover yung mga pain clinic na pwede palang gamitin yung Maxicare. Oh. So nga pala, bago tayo So, babalik doon, no, pwede bang bigay sa akin ng insight the importance of, tawag dyan, Medicare ba? Medicare ba? Paano ba? Ano tawag dyan? health, health card, Health card. O, pwede bang, HMO. HMO, HMO yung HMO. Gaano siya ang ka-importante? importante yung HMO kasi free. Oh, Free yung mga free. check-up. Okay. Oo. Yun ang maganda rin sa Ridman kasi may HMO sila. Tapos, yung HMO mo is hindi lang sa'yo kasi pati sa parents mo kung wala ka pang asawa. So, Ayun. parents, meron din silang HMO. Tapos, pwede nilang gamitin sa mga hospital na uma-accept ng HMO card. Mm. Tapos, sa amin is Maxicare yung card namin, Okay. HMO. Tapos, si mother lagi niya ginagamit actually sa check-up yung HMO niya, yung Maxicare niya. Tapos, so, Oh, yun. So, okay. Thank you. yun ang silbi ng Maxicare. Laking tulong na rin niya kasi nung naghanap ako ng pain clinic, tinignan ko kung tumatanggap sila ng Maxicare. Okay. Tapos nung sinabi nila na tatanggapin nila daw yung Maxicare ko, tapos zero payment. So nagkaroon ako ng parang 10 sessions ata para sa pain clinic para mawala yung sakit ng likod ko. Mm. Kaso, ang nangyari, hindi ako umabot sa deadline ng pag-file ng Best Bar Ever. Oh. Best Bar Ever, just to let you know, sino ba yung justice natin dyan sa Best Bar Ever? Justice Leonin. Ayan, si Senior Associate Justice Leonin. So, tapos that time, na-realize ko na, ay, hindi pala ako aabot ng deadline kasi Okay. masakit pa yung likod ko. So, ayoko na naramdaman ko na yung risk na masakit yung likod ko, tapos magbo-bar. So, I did not go it. Sabi ko, hindi ko talaga kapalaran na mag-take ng bar this year kasi baka maulit naman yung 2019. Mm. Sabi nga ni Einstein, di ba? Insanity is doing the same things while expecting different results. Wow. So, parang, Nice. no, parang insanity lang daw according kay Einstein kasi same lang yung ginawa ko. So, tapos, nag-expect ako na papasa ako this time. So, parang medyo maliit nung naisip yun, medyo maliit yung chance na pumasa ako. So, I'd rather postpone muna the bar. Tapos, focus muna ako sa
pagalingin yung likod ko. Pagalingin, ayan. So, nung umattend ako ng nung pain clinic, na-found out na talagang ang pinaka-main cause pala nung ah, sakit ko sa likod is lack of exercise, tapos stress. 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 Oo. Lack of exercise kasi sa work namin, usually lagi ko nakaupo, Oo. nagpapat ng case. Tapos hindi pa naman, kasi that time, around pandemic pa that time. So medyo that time, hindi, pwede kang lumabas, pero dapat may mga limit. Mm. So, Kaya talaga hindi makagalaw, talaga, ganun. hindi talaga ako nag-exercise naman. Oo. Kasalanan ko rin naman. Dito, pag after ng work, parang higa na lang ako, tapos ganun, or upo, tapos pag magre-relax, mag-game muna. Oo. O, tapos, yung stress rin kasi daw, stress. Yung stress rin daw is hindi nakakatulong. Parang nakakasira na rin ng health mo. So, Oo. parang hindi purely physical yung sakit ng likod mo kasi meron ding mental daw na Oo. tulong. So, parang nagsama-sama sila kaya sobrang sakit daw ng likod ko. Oo. So, kailangan mag-chill muna. So, nag-chill muna ako ng 1 week tapos pina-follow ko yung advice nila. Nawala naman yung sakit ng likod ko. Oo. So, anong nangyari yun? So, lumabas yung result. Sobrang dami ng passing. So, So, ito ngayon yung mga commotion sa mga friends natin, sa mga hindi nag-take ng bar. Ba't hindi ka nag-take? Sayang yung opportunity. peer pressure. Bawat daan ako, nakilala ko na alam nilang nag-file ako. Yun ang tanong sa akin, ba't di ka tumuloy? Sayang. Ay, sabi ko kung tumuloy ako, tapos hindi rin naman ako pumasa. Di kasama ako dun sa below, ano ba yun, below 40% na po na fail. Oo. So, same lang din. So, hindi naman necessarily na pag nag-take ka ng bar, tapos malaking passing rate is kasama ka na sa pagpasa. Makes sense. Masakit pa nga actually pag malaki yung rate, tapos hindi ka pumasa. So, mas Oo. mafe-feel mo. Oo, So, tama, tama. at saka alam ko na rin yung feeling na nafe-feel. Hindi talaga maganda sa feeling. Pero kailangan mo mag-move on at the same time. Mm, Sabi nga ni Grandpa, sabi niya, so you are nice. not helping yourself if you don't stand or if you don't help yourself, sabi niya. Parang Nice. meaning this, parang kailangan talaga tulungan mo rin ang sarili mo para matulungan ka ng iba. So, yun. So, hindi ako nag-take ng bar. So, doon maraming nagsasabi na sayang yung opportunity. Alam ko naman sa sarili ko na I've tried na mag-take na masakit yung likod ko at saka may problema. So, I cannot expect na by doing the same thing, papasa naman ako this time. So, I decided not to listen to them. At saka parang okay lang kung hindi ko talaga kapalaran that time eh. Mm, Hindi talaga. So, nag-review na naman ulit ako this time sa Villasis. okay. Tapos, kasi si Villasis talaga yung gusto kong lecture sa remedial. Oh, Eh, nice. yes. Kasi nung first take ko ata, medyo, since, di ba sa law school tayo, nung sa law school tayo, medyo studious tayo sa first year. Oh, Pagdating ng second year, medyo hindi na na-repeat yung being studious sa first year. guilty as charged. So, so pagdating sa remedial, since second year ata or second sem, medyo hindi na kasing studious sa katulad nung sa criminal, Oh, civil, remedial. So, hindi na sila katulad nung study natin. So, oh, before Marawi Siege, pagdating ko ng Maynila, focus na focus ako sa review. oh. Tapos, talagang pinakinggan ko yung lecture ni Villasis, tinitake notes ko kasi ganun ako ka-focus that time kasi sabi ko sa sarili ko, hindi na ako pumasa this year. Mhm. That time, hindi ko pa na-predict na magkakaroon ako ng problema financially kasi yung Marawi Siege. Okay. Mm. So, at saka hindi ko alam na mawawala rin yung focus ko. So, Oh. nagkataon lang na after din ng remedial, nawala rin yung focus ko tapos nagkaroon ng maraming problema sa buhay. So, Mm. ang nangyari, parang na-study ko lang that year talaga na focus is remedial. So, medyo gumanda yung knowledge ko sa remedial law. Oh. Tapos, so, parang naging masyado akong confident sa remedial. So, sa second take, nag-self-review ako tapos hindi ko na inaral yung remedial. Mm. Parang tinik for granted ko na ay medyo kayang-kaya ko na yung remedial. Oh. So okay lang na di ako masyadong focus. Nangyari, nakarma na naman ako. Mm.
nung nag-bar exam na, wala akong budget this time sa review. Pero actually, pwede naman ako mag-review that time na may budget. Hindi lang talaga ako sanay na ayoko lang humingi ng pera sa parents at Mm. saka sa sarili. Makes sense, Ayoko pare. lang maging kasi may marami CG, alam mo rin naman yung Oh. situation. So, ang ginawa ko self-review. Tapos ah nung exam na medyo nakakasagot naman pero hindi rin naman masyadong malaki, hindi rin naman parang sakto lang yung sagot. Oh. Tapos nung mga final Sunday, bigla ako namin kasi nga nung review days, nung mga pre-bar review sa second take. Oh. Hindi ko masyadong binasa yung remedial. Nakarma ako nung last Sunday. Oh. Nangyari. Nangyari, nung binabasa ko na yung remedial, hindi na pumapasok sa brain ko dahil hindi ko Hmm. siya masyadong binasa. Oh. So, doon malaking knowledge ko medyo confident pa rin ako sa remedial. Parang nasa isip ko is naging complacent yata ako. Oh. So, parang, ay, patay ako dito. So, hindi ko na, hindi ako, parang, nahihirapan ako dito, parang hindi pumapasok sa brain. Oh. So, nag-focus ako sa civil law kasi usually doon marami. Oh, tama. Nagkataon na part-time. Maraming spike pro ata. Tapos may mga criminal, medyo maraming criminal din. Parang diniseminate yung mga questions all around. So, medyo maliit lang yung nabasa ko, admittedly naman that time. Hmm. So, paglabas ng result, pinaka-lowest ko is immediate. So, nakarma Okay. talaga ako. So, nakita ko yung score ko, sabi ko, So that leaves you to transition from second take ka, nag-third take ka kasi syempre, oh. nagkaroon So, ka ng sabi ko, reference na, uy, medyo may chance ako sa second take, kaya sige, all out war na ako sa third take, ganun. maging all out na ako sa third take. Ang maganda rin naman sa akin is hindi ako nawawalan ng confidence. Oo, Alam ko yun. sa sarili, ang alam ko na sa sarili, may tiwala ako sa sarili ko na kaya akong pumasa. Kailangan ko lang ng proper circumstance or focus. Mm-mm. Medyo Galing. nagkukulang lang. So, ayun, nagtingas ako. So, ang naging problema ko sa second take at sa first take talaga is financial kasi ma-pride, hindi humingi ng pera. So, tumutulong din naman sila. Minsan, pag nakikita nilang kulang ako ng pera, tumutulong pa rin naman sila. So, thankful rin. At saka pala, kailangan rin yung proper people around you kasi Proper. kasi during that time rin naman, marami nakatulong sa akin is friend. So, bali, Saka, nangyari, bali yung first, naging second, mabuti. financial, then third siguro lang, mindset ko lang to ah. First, second is financial, third, at yung third is siguro yung health, siguro no? Sabi mo, health? Health. Health. Then, ano yung kasunod? Yung fourth take naman is yung hindi ka nakatake kasi inasikaso mo yung likod mo, which is a good thing, di ba? So, this leaves you At to the... saka, pag na-fail ka, pag nag-fail ka, kailangan mo mag-refresh ulit. So, malaking budget na naman yun. So, dapat, pumasa talaga sa fourth. Ayun. Mag-ate ka na naman ng 2 years. So, bali nangyari is, nung hindi ka nakatake doon sa best bar ever, dumating si, correct me if I'm wrong the 2022, si The Kagiwa Bar. Kagiwaw Bar, ayan. Okay, so, wala na yung financial, wala na yung likod. Siguro naman, sabi mo, bihasa ka na sa tagal ng ginasong sa review. Ano ang kwento mo sa Kagiwaw Bar? Dito na yung medyo positive, pero this time naman, kasi, ang sinasabi usually ng iba, since naka-ilang take ka na ng diretso, tapos, or naka-refresh ka na, madali na lang siguro yung review. Hindi. Ganun. So, hindi ka nabibihasa Hindi. kung kahit paulit-ulit mo siyang nababasa. Kasi usually, ang nangyayari, pag review ka ng review, para pumasa sa bar exam. O yun. So, after ng bar exam, kakalimutan mo lahat ng binasa mo. Nakalimutan. Okay. So, pag nag-review ka ulit, parang, ay, anong ulit to? So, parang simula ka ulit. Sa refresh, may mga nag-stack naman, pero hindi lahat. Nakatulong din naman yung sa refresh. Okay. May mga nag-stack rin naman ng memory. Pero, do nag-refresh ka, nag-review ka previously, hindi talaga siya dumadali.
Parang medyo nagagamay mo lang kasi hindi rin naman same yung syllabus every year. So, hindi rin naman magiging same yung question. Oo. So, parang kasi nagugulan yung mind mo eh. Babasahin ko ba yung binasa ko last year? Kasi malit na lang yung chance na yun ang question. Oo, So, yan. kailangan mag-prepare ako sa bago na possible na question. Oo. So, di rin naman siya masyadong dumali, pero nakatulong naman Mm. yung mga nadadagdag naman sa knowledge, stock Mm. knowledge, kumbaga. Ah. So, yun ang importante, yung stock knowledge kasi pag necessity na, pag wala ka nang masagot, pumili ka na lang doon sa stock knowledge mo kung ano yung pwede may sagot. Pili ka na lang. Pag wala kang stock knowledge, ano yung sasagot mo doon? Oo. It's Oh, better to answer than leave it blank, di ba? oo. So, pag minsan, pag feeling ko, di ko ito nabasa, so, titingnan ko yung mga facts. Tapos titingnan ko, saan yung possible na applicable dito na may chance na pwede akong may sagot. So, Ah. process of elimination. So, ito, Mm. imposible na to kasi pang crime to. So, Okay. civil Okay. question. So, ano yung law? So, ano yung possible na Mm. jurisprudence na pwedeng i-invoke? Ano yung possible na, Mm. ah, anong possible na sagot dito na hindi ako, kumbaga kahit pa paano may basis naman. Oo. So, nangyayari. So, yun, may mga stock knowledge na rin naman ang naging basis. Usually, yung mga stock knowledge naman is, karamihan ng stock knowledge ko is sa criminal law tsaka civil. Kala ko Kasi, transpo. sa tran. Ano Sa transpo? tran Hindi ko ko meron. makalimutan. Common carrier. Yan hindi ko makalimutan siya. The common carrier. Uy, Kaya honestly, tayo na. nung nagtitake ako ng bar, pag nakita transportation no, ikaw naisip ko, common carrier. So ano no? So, as na may nakakuha kang stock knowledge for the Kagiwa bar, ano pa Oo. mga setup mo? Tapos Doon. yun. So, since that time, ang mahirap din that time is, parang sinabi na sa akin ng soup ko na may chance na ma-promote ako next year Ah. bago yung ma-result. Mm. So, at the same time, kailangan ko mag-review at the same time. May deliverables rin ako na kailangang ibigay para dun sa, Ayo. kasi backup plan rin. So, backup plan rin. Good. So, siyempre, pag na-fail ka, at least may promotion na nakaantay sa'yo next year. Good mindset, good mindset. So, sabi ko, sige. So, that time, medyo, hindi naman kasi nung mga malapit na yung bar exam, tinulungan rin naman ako ng mga supervisors, mga leaders namin. Tapos tinulungan nila ako mag-review. Parang pinaliit na nila yung, may mga ad task pa rin ako. May mga task pa rin Oo. ako. Pinaliit na lang yung task. Tapos para medyo malaki yung time ko sa review. Tapos Oo. mahirap pa rin yung work dahil Oo. naliitan yung task. Parang ang nangyari that time, pinagsabay-sabay ko, sige, sabay-sabay kayo. Oo. Para sa aim sa promotion, Oo. tapos uh, aim rin sa passing the bar. Tapos, ang naging kwan lang talaga is, naging consistent lang talaga that time is prayers rin. Oh, prayers. So, Okay, ito, prayers, no? Sa yung side, ano yung parang essence kung bakit parang nagkaroon ka ng recollection na prayers, prayers, and prayers? kasi, nung mga previous na take ko, kasi hindi naman, yung confidence ko hindi naman nawawala. Ah, ah. So, may confident pa rin naman ako na kung confident naman ako na kaya akong pumasa, hindi nawawala yun. Ah. So, yun din ang positive sa akin. So, nangyari din, may finance. So, nagkaroon din naman ako ng stability sa finance kasi nakakaya. So, biglang nagkaroon ng either parang biglang katulad nung sa second take, naging complacent ako sa remedial. Tapos, nung third take naman, parang yung physical naman, health naman, ang naging Oo, problema. oo, So, parang biglang may dumarating na other problems kahit oo. na feel ko kaya ko naman, pero laging may dumarating na parang problema Problema. na unexpected Oo. or parang nagkakaroon ako ng problema. So, that time before taking the bar, Ramadan. So, pag Ramadan, umuwi ako ng probinsya. Tapos, kasi dito sa Maynila, nakakapag-pray lang ako sa masjid pag Friday Oo. or pag may malapit na masjid. Oo. Medyo malayo kasi ako that time sa masjid kasi sa
Pasig. Nakikitira ako sa tito ko. Tapos kung dito sa QC, NCMF lang yung medyo malapit Oo dito. nga. So usually, punta lang ako doon pag Friday. Oo. Friday prayer. So, umuwi ako that time before taking the Kagiwo Par exam. Okay. So, umuwi ako tapos nag-pray ako, Ramadan. Aha. Tapos yun, complete yung prayer sabi ko, this time complete yung prayer sa masjid. Okay. Hindi Okay. Okay. complete. Okay. Mga tajud, complete na yan. Okay. So, parang medyo nakatulong sa essentially sa mindset. Parang Mindset. Mhm. dahil nag-pray ako, parang paging nakalma ako na parang, I did try my best, I will try my best. Kung pagod man ako, I will try my best, I will pray. So parang though confident pa rin ako, parang mas naging kalma yung brain ko, nawala yung pag-overthink ko. Okay. Okay. Kasi whatever happens, happen. Yeah. Okay. Yun ang Since. nagawa ko. I did my prayers, I did my study according to the best of my knowledge and discretion. Two years old Palitan na pala yun. So, I did my best naman in circumstances na around me. So, parang, kasi nung medyo dati naman nagpo-pray pa rin, pero parang, minsan nakaka-bypass, minsan, na pag stress ka, nakakalimutan mo na si prayers kasi Yes, tama. sa review. Easy sa work So, din. this time, di ko na kinalimutan. Oo. Kahit na stress na stand up, pray, pag prayer time. Pag hindi ako makatulog ng gabi kasi isa sa problema ko is insomnia. Pag di ako makatulog ng midnight, sige, tajud na lang. Nice. Para at least may benefit. So, anong nangyayari, parang hindi ko na inisip na paano kung nalabas to or hindi. Sabi ko, kung ano man yung mabasa ko, yun na yun. Kung hindi yun lumabas, stock knowledge, kung ano man yung mapulot ko sa stock knowledge, baka lumabas rin. So, parang hindi ko na inisip yung ano yung maging possible question. Naging focus na lang ako sa ano yung kaya kong basahin. Tapos, focus na ako doon. So, wala nang overthinking kung ano yung possible na question. Tapos, yun, naging mas kalma. Tapos, parang maganda lang yung mood mo na magti-take. Hindi ka masyadong stress. Kahit na alam mo, kapag hindi ka nakasagot, okay. Hindi ako nasagot, babawi ako sa next. Hindi ako nasagot, okay, sa next. Hanggang sa last Sunday na. Hindi ako nasagot, patay, wala nang babawian. So, okay. Pero hindi naman. So, dun Hindi sa... naman, kasi... ano hindi naman? Sige. Hindi naman kasi, nakasagot naman, may sagot naman. In fairness naman, gumana naman yung press kasi so far, wala namang question na kung hindi ko nabasa, wala akong idea. Lahat naman ng na-question is, may idea ko na possible na ganito. May idea ko na possible na ganito. So, kahit hindi ko nabasa, medyo may dumarating pa rin na parang biglang may pumapasok sa brain ko na, ito yung nabasa mo dati nung sa law school or nung sa review dati. Parang yun na rin yung naging tulong ng prayers. Parang at unexpected time, biglang may pumapasok sa brain ko na, nabasa ko na to dati, pero hindi ko matandaan nung inaaral ko. Pero ngayon ko pa natandaan na exam na. Grabe. Para cleansing, no? Nililinis na yung mindset mo na nakafocus ka lang sa bar. So, exciting din to na part natin sa segment is, what happened or what did you do on the day or the day before the bar result? Gusto malaman ng ating mga viewers, no? Yung nangyari sa iyo kasi of course, lahat naman ng bar journey has actually medyo anticlimactic to. Ano nangyari? Kasi di ba, since nung palapit na yung nakatatanda ko pa that time, kasi Friday prayer. So, okay. Nag-absent ako sa work. Tapos, nag-PTO ako. Okay. Tapos, nag-pray ako ng Friday prayer. Tapos, parang maganda lang yung panahon. So, sabi ko, matutulog ako kasi may result. So, pag walang gumising sa akin, fail ako. The rule. Ayan yung the rule na pag may gumising sa'yo o may tumawag sa'yo,
Congratulations. Pag wala, Ah, alam na. Friday, after ng prayers, wala pang result. Sabi ko, wala pang kumontak, wala talagang result. So, nung tinignan ko sa Facebook after ng Friday prayers, nag-aanod pa sila. Oh. So, parang ang ganda lang ng panahon, Hindi ka kalma, ba kinabahan? nagliligo ako. Like, parang, Hindi. talagang, wala talagang, ganun. Or Parang medyo may mga, pero mga umi-spike pa rin na, takot ako, pero okay lang, kalma. hindi. Parang ang nangyari is parang umaasa ako na papasa Okay? this time. Parang hindi man sa umaasa na madi-disappoint pag hindi pumasa. Of course, madi-disappoint ka naman talaga pag Opo. hindi pumasa. Tama. Pero parang yung feeling na ang ganda ng panahon na parang papasa ako this time. Oh, ano? Of course, the Yun. prayers, di ba? Tapos, tapos nung pauwi na ako, parang hindi ko feel na may result, na may, hindi ko feel na antayin na para kaban. So, tinitingnan ko yung result, hindi ako kinakaban. Tapos, naglalakad lang ako. Tapos, Naglalakad ka. pumunta ako sa bahay. Tapos, dala-dala ni mother yung anak ng kapatid ko. So, kinuha ko siya. Tapos, matutulog kami kasi papatulogin ko siya. So, Oh. nakahiga lang ako sa kama. Tapos, gumagano lang ako. Hindi ko na Sa tinitingnan Manila yung ba yan? Or sa Marawi? Iligan. Sa Sa Iligan City. Iligan. Okay, okay, okay. So, para pinapatulog ko na yung anak ng kapatid ko. Tapos, yun, nag-aantay ng result. Tapos, biglang may nag-chat. Sabi ko, attorney, sabi ko, sino kaya to? Tinignan ko si Najat. Sabi ko, hindi ako maniniwala dito. Baka fake news si Najat nag-chat sa Twitter. Sabi, hindi ako maniniwala, baka fake news. Tapos, biglang tumatawag na naman si Imer. Saka si Mrs. niya, si Asya. Tumatawag sila. Tapos sabi ko, ay, ayaw ka, baka mga fake news to. Pasigurado, magantay mo lang ako ng 10 minutes para sigurado. Kasi sa Facebook, hindi pa nakikita yung result. Okay, okay. Pero may mga nakakuha na ng result. Oo. So, nung paulit-ulit na tumatawag, may marami na mga tatlo ata tumatawag early before the result. Gumising rin yung anak ng kapatid ko. So, dinala ko siya parang pinatay ko siya. Tapos, anong tawag doon? Parang kinagra mo siya, kinarga. Kinarga ko siya. Tapos, nung kinarga ko siya, parang sinagot ko na yung tawag ni na email. Tapos sabi, nag-congrats sila, attorney. Tapos parang nangyari is, Ano nangyari? di ko alam, pero parang nasa isip ko lang nung sinabi niya is, alhamdulillah. Oo. Parang uy, pumasa, congrats. Parang mas excited pa sila kaysa sa akin. Uy, parang. Tapos ako, totoo talaga, walang kaan. Tapos alhamdulillah. Tapos after ko alhamdulillah, wala, nag-usap-usap lang kami. Tapos mas excited sila. Tapos hindi pa alam ni na parents. Hindi ko pa sinabi na pumasa ako. Oh, okay, So, okay. hindi pa alam. So, tumatawag, sabi ko, salamat, ganito, ganito. Nung nababa ko na yung phone, dinadala ko pa rin yung anak ng kapatid, nakakarga pa rin, kinakarga ko pa rin yung anak ng kapatid ko. Tapos, lumapit ako kina parents. Oh, okay, okay. Eto. Nagantay sila ng result. Oo. Sabi ko, very anticlimactic. Pumasa daw ako. Tapos, papasok muna ako. Tapos, sabi ko, pumasa daw ako. Tapos, papasok muna ako. Tapos, wala, iniwan ko na sila. Tapos, hindi nila alam yung magiging reaction nila kung, totoo ba? Nagbibiro ba to? Tapos, lahat sila nakatunga. Parang ba't hindi siya nagsigaw-sigaw? Oo. Parang hindi pa siya natuwa. Tapos, ang nasa isip ko that time kasi is mag-pray. Ang una nasa isip ko is, nung alhamdulillah ako, tapos nag-reply rin ako kay na dyan. Tapos, ang nasa isip ko that times, ilagay ko muna sa higaan yung anak ng kapatid ko, tapos mag-pray. So, biglang nagsiratingan yung mga kapatid ko, tapos lahat sila tuwang-tuwa, tapos ako, alhamdulillah. Tapos sila, sabi ko, hindi ko. Sabi nung kapatid ko, kasi that time kasi, so, medyo lucky year din namin, kasi umasa rin yung kapatid ko, mid-tech. So, ang reaction ng kapatid ko, ano ba yan? Ang pangit ng reaction mo. But parang mas natutuwa pa kami. Parang mas supposed to be, mas matimbang daw yung bar dapat. So, dapat, mas maingay daw dapat. Hindi ko sila Nakukornihan ka ba? sinasabayan. Nakukornihan ka ba? Nakukornihan ka ba na maging masaya Hindi. ka? Or
Hindi naman. Parang masaya naman ako para sa kanila sa Oo. ginagawa nila. Oo. Masaya naman ako. Hindi rin ako nako-cornyan. Hindi lang talaga ako siguro yung ganun. Ever Di. since, Maybe yes, yes. Siguro masaya ka sa loob, kasi no? Hindi ka lang expressive, no? ano naisip ko, nung sinabi ng tita ko na mag-pray ka muna ng sunnah para be thankful kasi naisip ko mas tama naman siya. Tama, tama. So, yun. Sabi ko, kunin niyo muna itong bata. Tapos, nag-pray muna ako ng sunnah. Tapos, nung nagpa-pray ako, kalma pa rin. So, after kong mag-pray, alhamdulillah lang yung nasa isip ko. Tapos, iniisip ko na ano yung possible way. Ano yung possible future. Pwede na ako mag-ipon. Ano, nawala na sa expense ko yung bar at saka review. So, ano na yung next step? Oo. Kasi, ma- mas madali yung mag-set ng goals, plan at saka strategy kung alam mo yung goal mo eh. Oo. So that time kasi ang goal lang is pumasa sa bar. So lahat ng expenses is naka-focus dun. No, nakapokus doon. Kumbaga, dun po ba yung mga expenses, yung mga lahat ng gagawin ko is nakakuha siya, naka-coincide siya sa plan how to pass the bar. Kumbaga, Mm. paano ko papasa. So, lahat ng plans ko may involved na how to pass the bar, paano makasurvive sa bar. Ano master? So, ngayon, nawala na yun sa plano. So, ano ngayon yung magiging goal ko Ah, after passing the bar? So, oo. para yung, kumbaga, yung maging driven ka kung ano yung gusto mo Mm. maging goal. Mm. So, yun yung mga nasa isip ko. Tapos, ang nasa isip ko lang, sige, makakaipon. Tapos, future investment. Pwede na ako mag-ipon para sa future investment. As Oo. you know. Tapos, ah nag-thanks ako sa mga kapatid, sa mga friends na tumulong. Oo. Saka, after the result, nag-text muna ako sa other friends na na-fail. Actually, sila yung mga una kong naisip na i-contact after umas. Well, with regards sa bar journey mo, no? Nakwento mo from the first to start, no? This time around, we would love to know kung ano ang magiging advice mo sa magbabar journey. Siguro, yun nga, ang pinaka-importante talaga ay pray, pray. Mm-hmm. Kasi it helps you stay calm and focus. Stay calm and focus. Tapos, it will help you a lot of things sa mental side. Mm. Tapos, don't think too much and focus on what you can do. Okay? Oh, kasi minsan nag-overthink ka ng, ay, baka lumabas to, kailangan kong basahin. Kung hindi mo maintindihan, focus ka muna sa mas maintindihan mo. Para Ah. pag yun ang lumabas, at least sigurado kang may 10 points kung 5 points perfect. So, dapat, yun nga, time management rin pala. Time management. So, time management. Kasi kasali yun sa time management eh. Para hindi ka mag-stick dun sa hindi nahihirapan kang intindihin. So, may time na dapat, pag di ko pa to nag-get in 30 minutes, kailangan ko na mag-move sa next topic. At least may idea ka lang ano yung possible na sagot pag lumabas yung kasi nabasa mo. Tapos, um, move on agad pag inisip mo, pag sa tingin mo, kahit anong gawin mo, hindi na mababago yung nangyari, na huwag mo nang isipin masyado. For example, after ng first Sunday, wala Oo. nakasagot. So, hindi madali, pero mas maganda kung kalimutan mo na kasi kahit naiyak ka dyan ng iyak, magwala ka dyan, naisagot mo na ang dapat may sagutin, wala pwedeng balikan. At saka don't compare yourself with others. Oh, yun. Oh, kasi yung iba talaga mabilis talagang magbasa. Tapos yung iba talaga less. Kasi kung i-compare mo sarili mo, uy, buti pa siya, nagtitik ng bar lang yung problema niya. Buti pa siya, mabilis niya magbasa. Buti pa siya, Mm. walang work o talagang focus lang siya sa bar. So, masyadong magiging negative yung mindset mo. Tama, tama, tama. So, I really thank you for telling us the bar journey that you have and the tips. And siguro, moving tayo sa next na podcast would be, of course, in line with your being a lawyer right now. I could say that you're a lawyer right now. And also, you're connected in a company, all right? Which is Reed Elsevier as a legal editor or legal analyst sa, again, Reed Elsevier using a US laws.
So, it's just this like for opinion purposes lang, no? How is you being a Juris Doctor, a graduate of law school, being able to, do the task where in fact that task is based on US laws and not in the local law here in the Philippines? Medyo kung lang siya actually. All, since our laws mostly, since galing tayo sa colony ng US at saka Spain, di ba? So most of our laws are from US at saka most of the principles of our constitution is medyo similar sa kanila. So, nakatulong naman yung sa pagiging juris doctor in analyzing cases kasi kapag ano ba sa concept ng laws nila. Kasi alam mo na yung concept ng police power, alam mo na yung concept ng freedom of speech, alam mo na yung concept ng eminent domain. So almost same naman yung mga principles ng almost same. Hindi naman siguro strictly same talaga. So almost same naman kasi federal sila tapos presidential. So Ganun almost ba? same naman yung principles ng constitution natin sa constitution nila. So madaling mag-adjust lang. So pag binabasa mo yung kaso nila, medyo mas specific lang sila sa terminology minsan. Tapos, since almost same yung concept, medyo madali na lang mag-adjust. Katulad ng mga, for example, ang topic is preliminary injunction, temporary restraining order. Uh-huh. Ang mangyayari lang is, mas na-expound lang yung knowledge mo. So, ay, pwede pala to, ay, pwede pala to. Mag-a-adjust ka lang siguro in remedial. Kasi iba-iba yung, sa kanila, mayroong, since federal state sila. So, bawat federal state may sariling law. Ay, ganun! Iba-iba kasi, for example, example lang. For example, sa California, pwedeng sila, may death penalty sila. Tapos, pagdating mo sa Texas, sabi nila, pakin namin sa inyo. Wala kami death penalty dito. Yung iba magpo-file, for example lang, yung iba magpo-file sa Texas, for example, kasi feeling nila, mas makakuha sila ng more benefits sa laws doon at saka sa mas favorable sa kanila yung rules of court doon. Tapos, siyempre, dun yung pipili nilang state. Kasi minsan may mga, ano ba yun, mayroon kasi silang state court, tapos mayroon pang federal court, tapos mayroon pang circuit court, tapos mayroon pang Supreme Court. So, yung bawat state court, mayroon silang appeal, mayroon silang Supreme Court. Tapos, pagtaas nun, not necessarily na may authority si federal district. Kasi, yung federal district, yun yung by state. For example, sa New Mexico, meron silang federal court. Oh. Sa California, meron din silang federal court. Tapos, iba-ibang branch kasi masyadong malaki. Oh. Tapos, iba-iba rin yung sa state court nila. At saka sa kanila, iba-iba rin nata yung bar exam. So, iba-iba rin nata yung para mag-practice ng law. So, ang maganda sa kanila is since marami silang product like LexisNexis, Westlaw. So, kung halimbawa, pwede ka mag-practice sa New Mexico. Kaso, nasanay ka na sa California mag-practice. Oh. So, if may pinagkaiba yung law nila at saka may kumbaga dito yung kumbaga sa California ayaw nila ng ganitong case. Yes. Pero pagdating sa New Mexico, gusto nila ito favorable sa kanila yung case. So, ang mangyayari is kung hindi mo alam na favorable doon yung negative sa inyo, hindi mo invoke yung case. So, doon papasok yung mga product ng product ng Westlaw at saka LexisNexis. Ganun pala. Kasi, pero para ito for example, sa Arizona ako, just correct me if I'm wrong, not really that very good in the States, in the US, unlike you. No? Example, in Arizona, I have taken my bar license there. For example lang, bar license. I'm a lawyer in Arizona. And I go to New Mexico. Let's say, for example, may difference yung law nila. Can I still bring, usapan na itong abogado, and if you as a lawyer, for example,
Arizona, meron ako bar license doon to practice. May kaso ako doon sa New Mexico, no? Doon nilagay yung kaso. Can I still practice my bar license taken in Arizona sa New Mexico? Actually, tinanong ko yan sa mentor ko. Okay. Ang general na sinagot niya sa akin is, no. Oh my goodness. So, kasi may mga state sila na hindi kailangan ng bar. So, may mga state din sila na kailangan ng bar exam. Papatas Pero di kailangan ba? pa rin low grad. Pero kailangan pa rin graduate ka ng law. Ayun. Pero Kailangan juris doctor ka pa rin. yun ang general, no? Nice. Kailangan may degree ka pa rin sa law. Tapos, yun nga, pipili ka kung saan nga mag-practice. Tapos, ang sabi sa akin dati ng mentor ko is, kukuha ka ng license doon if ever napapayag ka mag-practice doon. So, either may bar or may requisite sila. Magbabar pa ako? Like sa full bar, sa one state to one state, bar ako, magtitake ako ng bar exam sa Kung iba't may ibang bar state. requirement sila, kailangan mo mag-bar. Oh my goodness. That's really hard. Ang dami talaga. Ang dami ng requirement sa US. Pero in general lang yung sinabi niya, hindi siya nagsalita ng specific. So, yun po, no? Maraming salamat sa mga viewers po natin. Sabay po sa atin. Ngayon, for our closing remark, parang AJ, take it away. So, Kabala. ayun po, maraming salamat sa inyong lahat. Hopefully, na-satisfied ko ang mga gustong marinig sa akin ni Mox. At saka, sana, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga kaibigan ko at saka sa family ko na laging andyan to support. At minsan ako lang talaga yung matigas yung ulo. Saka sa Shepard family, lalo na si attorney, my supervisor, laking tulong po niya sa akin at sa mga tips niya. Tapos, sa mga friends ko rin na lawyers, na ako na maging lawyers, marami sa kanila ang tumulong sa akin while taking the bar din. Tapos, sa mga friends ko rin na hindi lawyers, na lagi kong nakakasama dito sa Manila, if you have any question po related dito, pasabi na lang kay Mox, and I will gladly answer Mox naman. To the best of my knowledge and discretion. Ika nga sa lawyers of dati, kasi may bago na yung lawyers of. So, ayun. Tapos, if you are a law grad or Juris Doctor, LLB, you can apply both sa Ready Receiver Philippines if gusto nyo maging legal editor. May processes doon related sa may US case law doon, may Canada, may UK, at saka may Australia. Or you can contact po Sir Mox if you have any question related sa Ready Receiver and interested kayo mag-apply. And he can relate to me. And I will try my best to answer it and help you if I can. Thank you so much. And I'll see you around for our next episode sa ating podcast. Talk to My Lawyer po, episode 1 with Attorney AJ Dimalaw.